Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Dito sa kondo, madalas kami magluto gamit ang air fryer. At para sa inyong mga ka-project na meron ding air fryer, baka makarelate kayo sa hirap at abala ng paglinis ng basket niya. Tulad nitong sa amin, kumapal na yung sebo niya. Kumapit na sa basket at drawer niya. Ayan, dyan naipon yung oil ng mga niluluto namin mga ka-project. Grabe, diba? Tara, linisin at hugasan na natin siya. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung mga oil, yung mga sebo, gamit ang tissue paper. Dahil ayaw natin siyang matapon sa drain ng lababo natin mga ka-project. Ayan, ang dami nating nagamit na tissue paper. Ngayon, ilagay natin siya sa loob ng plastic mga ka-project. Ayan, tanggal na yung mga oil at sebo niya. At least, konti na lang yung matatapon sa drain mga ka-project. Ayan, silid na natin, tali yung plastic at itapon sa basurahan. Tapos, babara natin siya ng dishwashing liquid at tubig at ibabad natin siya ng kalahating oras. Gamit ang dalawang scrubbing pad, start na tayong maglinis ng basket at drawer niya mga ka-project. Yung unang scrubbing pad ay para matanggal yung makapal na oil at sebo. Ayan o, kumapit siya sa scrubbing pad mga ka-project. Ngayon naman, yung pangalawang scrubbing pad ay para mas malinis natin siya ng mabuti. Ayan, malinis na siya mga ka-project at pwede na uling gamitin. Ngayon, try natin magluto ng bacon mga ka-project. Yung bacon na yan, malakas magkatas ng oil yan. Kaya ito ang ituturo ko sa inyo mga ka-project. Gumamit tayo ng paper towel para siya ang mag-absorb ng katas na oil dito sa mga niluluto natin sa air fryer. Ilalagay natin yung paper towel sa pagitan ng drawer at basket mga ka-project. Saka natin ilalagay yung bacon na lulutuin natin. Ayan, isalang na natin siya sa air fryer. At lutuin siya for 10 minutes at 180 degrees Fahrenheit. Silipin nga natin muna mga ka-project. Uy, okay pa siya. Ulit, tignan natin at baka masunog siya. Okay, patapos na yung 10 minutes at ihanda na natin yung platito mga ka-project. Ayos, luto na siya. Medyo crispy pa siya mga ka-project. At ayan, nagsimula na rin mag-build up ng oil sa loob ng basket niya mga ka-project. Ngayon, tanggalin natin yung basket at tignan natin kung ano nangyari sa paper towel. Ayun, nasipsip ng paper towel yung oil na nilabas ng bacon. Gumamit tayo ng tong mga ka-project para hindi tayo mapaso kasi mainit pa din yung bracket at drawer niya galing sa air fryer. Medyo meron pang konting oil na hindi niya nasipsip sa drawer niya. Ayan, pwede nating iserve yung bacon mga ka-project. Ngayon, paper towel na rin ang panlinis natin sa natirang langis sa basket at drawer mga ka-project. Ngayon naman, try naman natin yung mga paper towel na nakukuha natin sa mga restaurant at dalawa ang ilalagay natin mga ka-project.
At magluto tayo ulit ng mga natira pang bacon. Okay, luto na siya mga ka-project. At ayun, effective din siya. Kaso, kulang yung 2 patong lang ng tissue na galing sa restaurant. Depende rin kasi yan sa kapal ng tissue na makukuha nyo mga ka-project. Ngayon naman, nakita ko din sa iba na ang ginagamit nila ay yung wax paper or baking paper. Pero, ipapatong natin siya sa ibabaw ng basket, saka ilalagay yung iluluto nating bacon. Ayun no, yung mga naipon natin na pinaglinisan ng oil, pwede natin itapon sa basurahan kaysa naman magbara sa drain ng lababo natin mga ka-project. Ayan o, okay naman ang pagkakaluto ng bacon. Kaso, dahil sa lakas ng ikot ng hangin sa loob ng air fryer, nililipad yung wax paper at di niya rin na-absorb yung katas na oil ng bacon. Ngayon, try naman natin na ilagay yung wax paper sa pagitan ng basket at drawer. At magluto na tayo ulit ng bacon. Ayan, luto na ulit yung bacon. At tignan nga natin kung anong nangyari sa wax paper natin. Ayun, okay naman siya. Kaso, hindi niya nasipsip yung katas ng oil ng bacon. Kinailangan pa natin ulit gumamit ng maraming paper towel para masipsip yung oil niya. Kaya tignan nyo mga ka-project, mas marami ka pang itatapon na paper towel at wax paper. Kaya dahil sa experiment nating ito, mas effective gumamit ng paper towel or tissue kaysa gumamit ng wax paper. Ito na yung mga naluto kong bacon para sa breakfast namin ni Sweetie mga ka-project. Meron ng kape at kasama ng tirang pizza at donut kagabi. Tara, breakfast na tayo mga ka-project. Ngayon naman, itry natin magluto nitong Korean spam at tignan natin kung effective nga ba yung paper towel natin. Ayan, luto na siya mga ka-project. At okay naman ang pagkaluto niya. Ayun, hindi siya ganong nagkatas ng oil mga ka-project. Walang masyadong nasipsip na oil yung paper towel sa basket at drawer niya mga ka-project.
Ito na naman ang bago kong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga ka-project. Maraming salamat!